Ito mga kababayan, Senator Risa Hontiveros, nagsalita sa One News Channel kung saan natanong si Hontiveros kung handa siyang tumakbo sa pagkapangulo bilang kinatawan ng United Opposition sa darating na 2028 elections. Diretsahan namang sumagot si Hontiveros at ito ang kanyang sinabi mga kababayan. Handa ka ba tumakbo sa pagkapangulo sa 2028? I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili. Kailangan maghanda. First priority, pagkaisahin, i-unify, i-unite. And kasabay nun, and second priority, kailangan ako at bawat isa sa amin maghanda sa posibilidad na yon dahil napakalaking trabaho na kailangan talaga ng ating bayan at kailangan kung sino man sa amin ay tumakbo, kung maging Pangulo o Vice Presidente, dapat talaga ibubuhos ang buong sarili and kailangan up to the job kami. Samantala mga kababayan, naniniwala si Hontiveros na si Vice President Inday Sara Duterte ang pinakamalakas na kakandidato sa pagkapresidente sa 2028 election. Sinabi rin ni Hontiveros na kung pipili daw sila ng kandidato sa kanilang hanay, ay mag-unite daw sila. Paliwanag ni Hontiveros, kailangan daw maging malakas at kasinlakas ng kandidatong yon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong yon. Samantala mga kababayan, naniniwala si Hontiveros na si Vice President Inday Sara Duterte ang pinakamalakas na kakandidato sa pagkapresidente sa 2028 election. Sinabi rin ni Hontiveros na kung pipili daw sila ng kandidato sa kanilang hanay, ay mag-unite daw sila. Paliwanag ni Hontiveros, kailangan daw maging malakas at kasinlakas ng kandidatong yon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong yon. Doon po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron, inilalatag ngayon ng opposition, may ipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang United Opposition candidate is something new, something better. So hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina. Kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. O protektahan mo ba kami? Oo naman. Bilang kababayan pa lang. Oo, poprotektahan. Samantala mga kababayan, nilinaw po ng Department of Foreign Affairs DFA na kailangan ng pinagsamang aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para maaresto at mapauwi si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Sagot nga raw ito ng kagawaran matapos sabihin ni Interior Secretary John Vic Remulla sa isang panayam na nakasalalay na umano sa DFA ang pagpapabalik kay Ko sa Pilipinas. Tila nangangahulugan lamang ito mga kababayan na nahihirapan ang DFA na mapabalik sa bansa si Zaldico. Sa iba pang mga balita mga kababayan, Cebu Governor Barry Cuatro may banta daw sa kanyang buhay. Paliwanag ni Gobernadora full blast ang kanilang aksyon laban sa ilegal na droga at smuggled na sigarilyo at ilegal na quarry sa lalawigan, kaya inaasahan na umano niya na mayroong magagalit. So mala Duterte mga kababayan, ang ginagawa ngayon ni Governor Barry Cuatro sa Cebu, hinahunting ang mga masasamang elemento, kaya marami ang nagagalit dahil nasagasaan ang mga ilegal na gawain sa kanilang lugar.